Ito naman, last question from Nika Sabio. Go. So far, favorite mo yung mga questions niya. What can we look forward to on your projects this year? This year, well, maliban sa, I'm sure may kita nyo din ako sa TV anytime soon, madami din po ako magiging releases for Lucky Beauty na super excited ako doon. At madami pa pong iba. Madami kayong maaabangan sa akin this year. Yun na lang ang masasabi ko. So hardworking naman po ni Andrea, for sure. Ang dami nating aabangan. This one naman is from Kapamilya Online World. Medyo connected doon. Ano-ano ang career goals mo this 2025? Career goals ko. Ewan ko, tulad ng napag-usapan natin na mahilig ako sa music. Ewan ko, siguro mag-try? Oh. Ewan ko. Why not? I think kung kaya kasi shy talaga ako. Ano if ever? Like, anong Ang kapal-kapal ng mukha ko, pero pagdating nun talaga, shy ako kasi alam ko hindi ako singer. At lalo na ang standard dito sa Pilipinas, singers tayong lahat mga Pinoy, di ba? Tapos talaga ang magagaling, talaga mga birit, ganun. Hindi ako talaga yun. Bare minimum lang talaga yung kaya ko ibigay sa voice, pero may passion talaga ako for music. So, anong genre if ever? Anong napipicture yun din mo? kasi ang mahirap. Hindi din ako yung, di ko alam if papasok din ako, tatanggapin din yung genre ko sa music kasi lumaki ako sa parokya. So rock to rock? Ganon. I love parokya so Okay. much. Magpe-play sila sa wedding ko. Oh, Kailangan. wow. Nasabi ko na yun sa kanila. Na-meet Sabi mo ko, na sila? pag-iipunan ko kayo. Talaga? Wedding ko tsaka birthday ko. Pag-iipunan ko kayo talaga. Wow. So, doon ako lumaki. Medyo playful, medyo Tapos lumaki ako sa parokya and Taylor Swift. Okay. So, kung pag-iisipin nyo, paano yun? Si Taylor Swift, ang Parokya songs ni Taylor Swift lagi tungkol sa relationships. Sa past relationships, sa ganyan. Si Parokya, alam niyo yung mga silver toes, yung mga ganon. So, alam natin, medyo baka maging messy, di ba? Yes. So, ewan ko, hindi pwede. Wait lang, meron akong 12 songs na nasulat. Ay, wait! So, ewan ko, kung Ay, do tingnan you natin. write songs also? I do, actually. Oh, meron ka ng mga ilan na yung nasulat. Totoo ba yung 12? More than 12. I have like 20, I think. Serious? Kailan mo pa sinimulan yung pagsusulat ng kanta? 20, nung naglabas si Olivia Rodrigo ng album. Oh. Tapos, fan ako ni Olivia. Na-inspire ka doon? Narinig niyo yun? Fan ako ni Olivia. Fan ako. Totoong fan ako ni Olivia. Anyway, so nung naglabas siya ng album, talaga, napakalaking bagay na music sa akin. Para lang, alam niyo yung love story ng nanay at tatay ko, nagsimula sila, dinate ng nanay ko. Kaya kami nabuo lahat kasi si mama na in love sa tatay ko dahil rakista. Oh, kakista yung tatay mo. Ganon na love story. So Okay. doon ako lumaki. First song na natutunan ko ay Beatles. Oh, okay. So anyway, lagi may passion talaga ako sa singing. Frustrated singer na lang siguro, ganyan. Tapos nung naglabas siya ng album, sabi ko talaga, ang galing talaga ng mga tao nakakapagsulat ng mga kanta. Lumaki pa ako kay Taylor Swift. Tapos napanood ko sa isang interview kung paano siya nagsusulat, sabi niya, kailangan mo lang mag-start. Hindi siya parang, ay, okay, sulat ako. Hindi siya parang ganun daw, kailangan mo mag-start. So, may isang araw sa kotse ko, papuntang taping, naging intentional lang ako. Habang nakikinig, sabi ko, sige, sabi niya start. Sulat ako. Tapos hanggang sa, nakabuo ako na isang kanta. Wow. Tapos hanggang sa dumami siya. Tapos yung pandemic nun. So talagang lock in pa. Nakagawa ako ng madaming kanta talaga. Habang nasa motor, nakakagawa ako ng chorus, ganyan. Tapos, ayun, hindi, lagi lang ako inaasar ng friends ko kailan ko ilalabas. Din kasi ako, hindi din ako magaling sa instruments, so mahirap. Lagi lang melody, alam ko lang kung ano yung sound niya sa utak ko. Oo. So medyo mahirap lang. Ay, may mga gano'n naman talagang nagsusulat ng kanta, di ba? Hindi natin. naman kailangan We won't know. nag-i-instruments din. Will this be the year? Ewan ko. Naghahanap din kasi ako ng tamang timing na
alam mo yun, timing sa songs ko, kung kailan yung pinaka-appropriate time. Yun, ang inaano ko. Ewan ko. Uy, pero alam mo, support Siguro kita konting dyan. pilit. Kapag pinilit ako, madali lang ako kausap eh. Shout out po Sir Jonathan Manalo. Mapilit lang ako ng konti. Malay nyo, di ba? Parang, sige na nga, pinilit ako eh. Para masabi na, hindi ko to ginusto, pinilit nyo ako. Sige na nga. Gusto nyo marinig? Okay, fine. Uy, pero supportahan natin si Andrea. Kasi wag mong isipin na ano lang, na baka hindi magustuhan, ganun. Kasi usually talaga, yung musicians, they write songs not to please other people. Actually, but pwede siyang to coping express. din, to Oo. express. Yes. To express yourself or to send a message that you really want to send across. Yeah. So, push mo yan kung gusto mo, try mo lang. In Sige, another sana. life, lagi ko sinasabi, in another life, rockista ako. Pwede. In another life. Kung gusto mo, go. Yes. In another life. Okay, now let's go to the question of certified kapamilya. Yes. Ito naman, hindi, medyo same din. What are you most thankful for 2024? And what do you look forward to the most this 2025? Parang, sige, may gusto ka So, bang 2024, pinaka-thankful lang talaga ako sa, ang dami kong natutunan talaga. Growth talaga. Ang 2024 was full of realizations and growth and being uncomfy. Ngayong 2025, I'm looking forward sa mga natutunan ko to 2024 kung maa-apply ko ngayon. Ngayon naman, puro siya realization, puro siya internal work. Ngayon talaga, pag-a-apply na talaga ng mga natutunan ko, kung kaya ko pa ba, or healing na naman ba ulit, ano ba mangyayari? Like, excited lang ako sa kung ano meron ng 2025 for me kasi pinagpe-pray ko din naman yun lagi kay Lord na parang kung meron pa akong mga kailangan baguhin, parang i-reveal mo sa akin kasi lagi akong kapag may mga nangyayari, nagiging thankful na lang ako kasi okay, this is another chance to grow, this is another chance to learn. So, 2025, di ko alam, healing, growth, or happiness ba? Sana, happiness? Ewan ko, love, I don't know. Excited lang ako. Pero 2024, thankful din ako dun. Di ko talaga in-expect yung top 1. Like talaga, tahimik lang ako nun eh. Alam mo yung tahimik ako nun, saya lang. Tapos, uy, galing mo talaga, Lord, no, may pahabol ka pa talaga. Yun talaga sabi ko, may pahabol ka pa? Yan tuloy. Mayabang na ako. Ganun. Yun ang thankful ako sa 2024. Happy ako sa lahat na nangyari. All right. Okay, now let's go to the next question from Trisha Matias of Metro.style. You are a low-key K-drama fan. Yes. Since Philippine adaptations of Korean dramas are even more possible today, given a chance to star in a local remake of a Korean series, which drama do you want to work on and why? Ayoko kasi sabihin eh. Baka hindi matuloy. Hindi matuloy. Kasi alam ko kapag nabigay sa iba, may mga magsasabi na, di na ko ni Andrea Villantes. So, parang yung pride ko lang. Okay. So, Ayaw kapag mo nakuha mabela. ko na lang siya, nakuha ko, gaganon na lang ako. Pero meron talaga akong in mind. Later, bubulong ko sa'yo. Meron talaga akong in mind na talagang, kung meron mang gagawa niyan, dapat talaga ako. Mabibigay ko talaga yung buong pagkatao niya kasi ako yun eh. Ako talaga yun. Naiyak talaga ako. Ngayon pala naiyak na ako. Kailangan ko siya makuha. Parang kunyari, na ako, mangyari yun pag 30 na ako, tapos kunyari, ewan ko, 35, tapos sabihin natin, for example, baka din ako nag-artista or what, or like, alam mo yun, doon ako sa anak ko or something. Kapag nalaman ko na i-remake, Babalik ka. Babalik ako! Come Babalik ako! O kaya kapag may problema, hindi kasi ma-produce, ako magpo-produce! Ilabas mo! Tatawag ako! Lucky Beauty, meron ba tayong extra money? Ako na, bigay mo sa akin, gagawin natin itong project na to, akin na yan. So, wait, nabigyan mo na kami ng clue. Yung drama, Wag, medyo wag. may edad. Kasi sabi mo 30 to 35 eh. Hindi naman. Hindi young. Hindi naman. Okay. Kasi sabi mo, Actually, babalik may ka dalawa eh. May dalawa. dalawa. Yung isa, medyo ngayon pa lang, nasa acceptance stage na ako na medyo malayo. Medyo, mahina. Ay! May nagsasabing
Hindi kasi ako liar eh. O, basta ito, Nahuhuli talaga ako sa facial expressions ko. kahit anong sabihin ko, huwag kang mag-react. Pero Hindi ko gusto ko kaya lang sabihin. yun. Ano lang, poker face. Pero ang sabi po dito ng mga media friends natin ay lovely runner. So, kung mangyari man to in the future, babalikan natin tong interview. Pero poker face lang. Poker face. Okay. Walang mag-a-admit. Oh, you will neither confirm nor deny. Oo. Lovely runner. Pero dalawa raw. So, hulaan din natin yung iba. Sinabi niya off mic. Hindi natin sasabihin ko ano yung sinabi niya off mic. Pero I'm sure, lahat Pati yan ko excited. yun nakuha, walang mga asar Walang bebelat sa akin Ano kayo pakiramdam ngayon Hindi niya nakuha. But as a fangirl nga, talagang feeling ko, ang dami makaka-relate doon. Yes. Kailangan talaga ako. Ako talaga dapat. I-manifest mo na talaga. Kasi Manifest. yung nga pumunta pa nga ako mismo sa bahay nila nung nasa Korea ako Oh, ganong level. Oo. Like, ocular na po siya. Oo. Ako na lang, please. Okay. Ito namang next question niya. As a creative, is there something that particularly inspired you from your recent holiday travels? Nasagot mo na yan, yung music nga. And what was your favorite discovery from these recent trips? Favorite discovery mo? Bigay kang isa. Ang favorite discovery ko, kapag magso-solo travel kayo, guys, wag pagpa-winter. Wag autumn or fall or winter. Bakit? Kapag solo traveling, mabigat ang bagahe ninyo. May coats. Discovery ko to at talagang tuturo ko to sa lahat ng gusto mag-solo travel. Mag-solo travel kayo summer. Oo. Bakit summer? Ang bitbit nyo lang sando shorts. Maninipis. Magaan, manipis. Sunday dresses. Diyos ko po, hirap na hirap ako noon. First time ko yun na may fall, may coats, ganyan. Pilipina ako, di ba? Nung alam ko sa coats, hindi ko mag-gauge yung lamig, yung init. May ibang araw, kulang yung damit ko. May ibang araw na, bakit ang init? Nagka-coat ako, walang naka-coat. Huwag kayo mag-solo travel ng ganong weather. Mabigat ang mga bagahe. So, nagbayad tuloy ako ng Additional baggage. Talaga, alam niyo, nagtitrain lang talaga ako. So, imagine niyo, dala-dala ko yung malaki kong baleto. Tapos pag may stairs pa, no? Ganun, mahirap. So, wag. Yun ang favorite discovery ko. Thank you for sharing. Never again. Kapag mga winter, ewan ko, kapag meron kayong guy friends, yun ang the best. Pabuhatin nyo sila. May jowa ka, good for you. Sa jowa mo, pabuhat yung maleta mo. O kaya kapag all girls kayo magtulong-tulungan kayo. Magsalit-salitan na lang kayo ng coat. Ganon. Salamat sa pag-share ng tip Thank you. na yan. Oo. Ito naman, as a beauty CEO who's recently been topped the list of the most beautiful faces of 2024, how have your perceptions on beauty as well as your rituals changed in recent years? Paano nagbago? May nagbago ba nung nalaman mong ikaw yung number one? O Wala maintain masyado lang? Kasi for me, it's really a mindset. Okay. Na parang kahit ikaw man ang top 1 o hindi, kahit top 50 ka, kahit hindi ka kabilang sa list, importante na top 1 mo si self. Na inuuna mo talaga si self. Priority mo si self. Pinakamahal mo ay yung sarili mo. Pinakamahal mo if religious ka, Diyos, tapos ikaw. Pero like, hindi ako masyado naapektuhan. Kumbaga, parang nagkaroon lang ako ng right. Kumbaga, nagkaroon lang ako ng bragging rights. Pero mawala yun, hindi nagbago kasi inuuna ko na talaga sarili ko. Yun na ang tingin ko sa sarili ko. And wala siya sa physicality, guys. Hindi siya, nasa attitude talaga siya. Like, alam ko madami magsasabi na, ang dali for you to say kasi maganda ka talaga. Hindi. Dati, sobrang insecure ako. Sobrang hindi ko nakikita na maganda ako. And I've struggled with that for so many years. Kailan ko lang na-acknowledge na, uy, baka nga cute ako. When I was 19 or 18, ang self-love hindi yan overnight. Talagang I've worked with it. Insecure ako dati pa. So, ang pagiging maganda, for me talaga nasa mindset yan eh. So,
kailangan mo lang talaga mahalin yung sarili mo. So, walang nagbago na sinabi na top 1 ako. Kahit tanghalan mo ang top 1 o hindi, ang importante is pagtingin ko sa sarili ko, alam ko na I am enough and I am top 1 to myself and myself only. And that proves na hindi nga pumasok sa ulo mo yung recognition na to. Kasi Yeah. walang nagbago. Okay. Now, from Kapamilya Vines naman. Ano ang inspiration mo for that new look now? And kumusta yung business mo? Ano ba new look ko now? May new look ba ako? Baka yung pagtali mo ng buhok. Yung pagtali ko ng hair? I think, kasi, my idol, Miss Kylie Jenner. Oh. Kung hindi man kayo follower, so si Kylie, from being a baddie, yung makeup niya, yung style niya, super baddie siya, super talagang, King Kylie. Ngayon, medyo mas makikita mo kung isa-stalk mo, less ang kanyang makeup, mas feminine siya, mas natural yung makeup niya. Parang, gandang-ganda lang ako sa kanya. Tinatry ko lang din i-copy na parang medyo less is more, medyo mas demure. Tsaka ewan ko, as I mature, parang hindi na ako masyado nag-explore kasi sa fashion. Medyo parang alam ko na kung saan ako comfy. Dati kasi, I think yung sinasabi niyo new look kasi mas ma-colors ako before. Lahat ng trends nandun ako. Kasi nag-explore ako eh. Ngayon medyo mas alam ko na yung gusto ko. So medyo, I think yun. Wala naman akong new look. I think nahanap ko lang yung look ko. And I think this is it. Wow. So, yan. At ang ganda naman talaga. Na-inspire lang ako kay Kylie. In love kasi si ate mo, girl, kay Timothy. Oo. Kala mo, kabarkada ko, no? Kaya siya, yung pananamit niya talaga, less is more na ang ganda-ganda niya talaga. Sabi ko, gusto ko yung look na yan. Sige nga, ganyan na tayo. Makabingwit nga rin ang Timothy, no? Yeah. Why not? Okay. And last question from Nikki Wang of Manila Standard. Okay. Ako yung magtatanong. Alright. Many people struggle with not feeling beautiful at times. Have you experienced moments like this and how do you overcome them? Parang nasagot niya na rin po kanina yun, no? Yeah. Okay, dito tayo sa... May iba bang question? Okay, ito yung next question niya. In your opinion, who are some of the most beautiful faces in showbiz today? And what do you think makes them stand out? Ang gandang final question Ang yan. pinakamaganda para sa akin, ever since nung bagets talaga ako, Ate Ann. Ate Ann Curtis, for me talaga ang most beautiful. Lalo na, fan kasi ako ni Ate Ann dati pa talaga sa Showtime, pinapanood ko siya. Tsaka, alam mo yung aura ni Ate Ann, ang ganda, alam mo, ang ganda din ng heart niya. Kung paano siya sa mga tao, authentic siya. Tapos, lagi siya nagpapatawa din ng mga tao in her own way. At alam mo, hindi siya nagpuput ng facade. So, gustong-gusto ko yun kay Ate Ann. Matapang din si Ate Ann. Tapos, ang ganda niya talaga eh. Pag tinitingnan ko siya talaga, pinakamagandang babae for me. Ate Ann Curtis talaga. Saka ang ganda nung tinanong ka bakit siya, hindi lang panlabas na anyo yung sinabi mo na dahilan. Dati pati kasi, yung personality sa niya. Gawin Bulilit, parang ka-studio lang namin yung Showtime. Lagi ako nagpapapicture sa kanya. Tapos alam mo, never siya napagod. Lagi, minsan, hinahabol ko pa yun papunta sa van. Ate, Cute. pwede po pa-picture. Sige, tara. Tapos sobrang bait lang talaga ni Ate Ann. Kaya, mas lalo siya maganda kasi maganda yung loob niya, maganda yung puso niya. And that wraps up our Q&A session. So, bilang panghuling message mo, Andrea, this is your chance. Your message to all of your fans and yung mga friends natin from the media na pumunta. Of course, sa ating friends from the media, maraming salamat po sa pagpunta dito. Sana nag-enjoy kayo at meron din kayong mga nalaman na wisdom from me. Actually, parang motivational speaker, no? Pag sumasagot So, siya. sana nag-enjoy kayo. Sana naka-bring ako ng happiness today sa inyong lahat. At sa lahat ng ating team bahay, sa mga brilliants ko na nanonood dyan, maraming salamat talaga sa pagsuporta. Sana naging proud kayo na sa naging recent achievement ko. And ayun, I'm super
happy and I feel so loved sa lahat ng brilliance ko. Na love ako sa mga fans ko. Maraming salamat po. And of course, abangan nyo lang ako. Kapag may kita nyo na ako sa screen, abangan nyo din yung album ko. Charot lang! Tapos, yun po, madami din akong magiging bago release sa Lucky Beauty. So, abangan nyo po iyon. Thank you so much. Maraming salamat. Aabangan namin ang iyong music career. Wow! Susuportahan din namin, of course, ang Lucky Beauty. Ang mga future projects mo sa TV, sa movies, and of course, your social media empire as well. Thank you so Congratulations. Once again, palakpakan po natin the #1 most beautiful face in the world for 2024, Andrea Brillantes! Thank you po! Thank you! Yay! Thank you very much to all of our media friends for coming. Sa lahat po ng mga sumusuporta rin sa Star Magic artists natin, maraming salamat. Abangan niyo po every month ang Star Magic Spotlight Press Con. Once again, I'm Ai de la Cruz. Have a great afternoon. Thank you so much, guys. Thank you po!